Nang medyo makalapit na ito sa kubo ni Huro, ilang minuto din silang nagtititigan nang walang pag-uusap. Dahan-dahang itinuro ng mga asbo si Nuli na halos walang kaidiya-idiya sila Manong Duming kung ano ang nais ng mga ito. Sa pagturo ng asbo sa kanya, ramdam na ramdam ni Nuli ang nag-uumapaw nitong kapangyarihan sa kadiliman. Ilang minuto ang lumipas. Nagwika ang ermitanyo ng, "Anong kailangan nyo mga Ginoo? Gabing-gabi na. Baka pwedeng ipagbukas nyo na lang ang sadya nyo. Masayang masaya kaming nag-iinuman. Tapos sisirain nyo lang." Nang sabihin niyo ng ermitanyo, tumawa lang naman ito at nagwika ng, "Tingnan mo nga naman. At anong pakialam namin sa inyong kasayahan, tanda? Ibigay niyo sa amin ang taong yan upang hindi na tayo magkaroon pa ng hindi magandang pangyayari." Sagot naman ng pinunong asbo. Nang marinig ito ni Manong Duming, tumawa lang naman si Tiyo Huro at nagwika din ng, "Huwag niyo kaming takutin mga Ginoo, dahil hindi kami matinag ng purong salita lamang. Umalis na kayo dahil hindi na namin ulitin ang mga sinasabi namin." Wika ni Tiyo Huro, sabay padyak ng kanyang mga paa sa lupa. Nang marinig ito ng mga asbo, para bang nakakatawa ang mga sinabi ni Tiyo Huro. Panay ang halakhak ng mga ito, kahit wala namang nakakatawang sinabi ang kanilang pangkat. Hayaan lang natin ang nais gawin ng mga yan. Kapag lumagpas sila sa hangganan, diyan na magsisimula ang digmaan. Wika ni Tiyo Huro na nakatitig sa mga nilalang. "Ihanda nyo na ang mga sarilit gamit nyo. Dahan-dahan ang nag-iba ang kanilang kaanyuan." Utos ng ermitanyo sa kanilang hanay. Ang pangkat naman ni Mang Carpio, nakahanda na ang mga armas nito at mga pambabarang nito sa mga kalaban. Habang ang hukbo ni Manong Duming, nagsanib puwersa ang mga antingero at albularyo upang puksain ang mga mahihinang aswang na kalaban. Habang ang dalawang ermitanyo nasa harap at si Mang Carpio ang nasa likod. Sinuli noon, distansya lang siya kila Danilo dahil kaya naman niyang maglalaho sa harapan ng mga kalaban. Alam nilang hindi ito matitinag sa mga pangontra, kaya pinili nilang mag-aklas ng digmaan laban sa mga dumayong aswang. Dahil sa napakatindi ng tensyon sa paligid, kaya si Nuli at Danilo hindi na napigilan ang kanilang mga sarili. Agaran silang nagpapakawala ng mga inkantasyon upang tuluyan na nilang makarga ang lakas ng katawan at liksi. Alam niyang hindi kabilisan ang kilos ng mga asbo, kaya ang nais niyang abilidad na gamitin sa mga ito ay ang kanyang bilis at liksi ng katawan. Matindi man ang kabanaw ni Nuli, wala na siyang pagpipilian kundi lumaban kasama ng kanyang mga kaibigan. Sa paglipas ng oras sa kubo ni Huro, animoy parang mga baliw na ang mga demonyong kanilang kaharap. Patuloy ang pag-ungol ng mga ito habang hindi mapakali sa kanilang mga kinaroroonan. Nang makapag-ipuna ng lakas ang mga asbo, agaran din itong sumugod sa pangkat ng ermitanyo nang walang
pagdadalawang isip. Kitang-kita nila ang pagpasok ng mga ito sa bakod na kanilang ginawa. Napakalakas ng pisikal nitong katawan dahil nakaya nitong wasakin ang espiritual na bakod na kanilang nilikha. Sa pagpasok ng mga ito sa bakod ni Huro ay ang pagsiklab ng unang labanan sa pagitan ng mga aswang at sa pangkat ng ermitanyo. Dahil sa may kanya-kanyang armas ang pangkat ng ermitanyo, kaya nagawa nilang lumaban sa puwersa ng kaliwa. "Duming, sinuli, bantayan mo!" Sigaw na wika ni Tihuro. Sa pag-alala nila doon kay Nuli. Nang marinig nila ito, agad naman nilang nilingon ang kinaroroonan nito. Kahit nasa anyong anino ang wangis ni Nuli, nasipat pa rin ito ng ermitanyo habang sumuot sa hanay ng mga kalaban. Habang patuloy na pinagpapatay ni Nuli ang mahihinang uri, doon niya nakita ang isang nilalang na kawangis ni Ambong na kanyang tauhan at ang kapatid niyang si Mayok. Sigaw ng sigaw noon ang ermitanyo na huwag niyang pansinin ang nilalang na yon, gawa ng ang dato yun ng mga kalaban at hindi niya kaibigan. Pero kahit anong pagsigaw pa noon ang gawin nila, sadyang hindi siya naririnig ni Nuli. Ilang minuto ang makalipas, biglang bumuelo si Nuli ng pag-aanyong anino upang marating ang kinaroroonan ng mga tauhan niyang animoy nabihag ng mga ito. Dahil sa abalang-abala ang kanilang pangkat ni Manong Duming, walang sinuman sa mga ito ang nakagawang harangin si Nuli. Ilang minuto lang ang binuno niya noon upang marating ang kinaroroonan ng kapatid niya at mga tauhan niya. Paglapit niya dito, laking gulat na lamang niya nang mawala ang kanyang kapatid sa kanyang paningin. Ang nasipat lamang noon ni Nuli ay ang isang lalaking halos dubli ang laki sa kanya. Pagtingin niya sa lalaking yun, doon niya nakita ang isang dato ng mga asbo na mayroong pambihirang presensya sa paligid. Masaya kung ikaw na mismo ang lumapit sa akin. Ngayon pumili ka. Ibigay mo sa akin ang birtud o lilipulin namin lahat ng iyong mga kasama. Wika ng dato. Huwag mong malitiin ang pangkat ng tatlong ermitanyo. Hindi yan nabubuhay ng mahabang panahon kung kagaya nyo lang ang makakarap nila. Marami na silang napagtagumpay ang pagsubok, kaya hindi sila nagpapagapi ng kauri mo. Magtagumpay kami at malilipol namin kayo dito sa tinago. Sagot naman ni Nuli. Kasabay ng pagsagot nito ay ang pagsugod niya sa lalaking yon. Kahit sobrang lakas nito, alam naman ni Nuling mas mabilis siya ng dihamak dito. Yun lang ang naisip niyang paraan upang magapi ang dato. Ang naisip noon ni Nuli ay ang lituhin ito sa pamamagitan ng mga aninong kawangis niya upang hindi siya magawang masundan ng paningin ng demonyo nitong gabay. Segundo lang ang lumipas nang magawa ni Nuli ang stilong kanyang pinag-isipan. Paglitaw niya sa likuran ng dato, biglang nawala ang pag-asang kanyang pinanghawakan nang masipat niya ang kakaibang sandata ng nilalang. Kasabay ng pagsipat niya dito ay ang pagtalikod ng asbo nang siyang labis niyang ikinagulat. Ang buong akala noon ni Nuli
Hindi kayang sabayan ng asbo ang kanyang bilis. Pero nagkakamali siya. Dahil di hamak na mas mabilis pala ang nilang na kanyang nakaharap. Paglingon nito sa kanya, agaran din naman siya nitong sinapak ng siyang naging sanhi upang tumilapon siya sa mga nagsisitaasang mga talahib. Yun ang unang pagkakataong makaramdam si Nuli ng labis na sakit ng kanyang katawan. Kaya naman lubha siyang nabahala. Animoy sa una pa lang na pag-atake ng asbo. Alam ni Nuling wala siyang panama dito. Pagbangon niya sa kanyang hinihigaan, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang nasa harapan na niya ang dato ng asbo. Agaran siya nitong hinawakan sa liig na kahit anong pagpupumiglas niya ay hindi niya magawa. Pakiramdam noon ni Nuli ay mawawala na siya ng hangin sa katawan dahil sa higpit ng pagkakasakal sa kanya nito. Yung espiritual niyang baluti sa katawan parang kakalas na sa pisikal niyang katawan. Ilang minuto ang makalipas, muli siyang ibanilibag sa lupa na halos kumakawala na ang kanyang wisyo. Yung espiritual niyang baluti sa katawan parang kakalas na sa pisikal niyang anyo. Ilang minuto ang makalipas, muli siyang ibinalibag sa lupa na halos kumakawala na ang kanyang wisyo dahil sa lakas ng kanyang ataking natamo. Hindi na noon magawang makatayo ni Nuli at halos hindi na niya mahawakan ang maayos na kampilan. Nang iniangat siya ng datong asbo, muli na naman siyang ibinalibag sa lupa at tinapak-tapakan na para bang isang hayop na walang kakayahang lumaban. Tanging pag-uungol na lamang ang nagawa ni Nuli habang bumubulwak ang dugo sa kanyang bibig. Marami nang pumasok sa kanyang isipan noon dahil ang buong akala niya yun na ang huling oras ng kanyang buhay. Kahit hirap na siya, patuloy ang pag-aalala ni Nuli sa mga masasayang araw niya sa huli niyang buhay sa kanyang pamilya at kaibigan. Ilang minuto pa ang makalipas, biglang natigilan ang dato ng asbo sa kanyang ginagawa. Kasabay ng pagtigil nito sa pag-apak kay Nuli ay ang pagtalikod nito sa kanyang kinaroroonan. Nang maramdaman ni Nuli ang pagyanig ng lupa papunta sa kanyang kinaroroonan. Animoy isa itong higanting naglalakad sa lupa sa malawak na kagubatan. Ilang segundo lang ang lumipas nang makarating ito sa kanyang kinaroroonan. Muli na namang nabigyan ng pag-asa ang kanyang sarili na mabuhay. Alam niyang ang kanyang gabayong dumating na matagal na niyang hindi tinawag at nakasama. Kung kaya't nakaramdam na siya ng kaligtasan dahil alam ni Nuling nilubayan na siya ng asbo. Pinili niyang ibuhos ang kanyang lakas na mabanggit ang isa sa mga inkantasyong napapaloob sa kanyang isip. Dahil sa halos nabasag na ang kanyang bibig, nahirapan siyang magsalita. Nang mabanggit niya ang dasal na nagkukunikta sa kalikasan, unti-unting bumabalik ang lakas ng kanyang mga binti at kamay na animoy kuryente galing sa lupa. Dali-dali siyang gumapang papalayo. Nang marating niya ang hindi kataasang mga damo, doon na napili ni Nuling magkubli upang makapaghanda. Sa pagsilay niya sa kanyang mga gabay na mantiyo, kitang-kita niya ang galit nito sa mga asbong aswang. Kahit inilabas na ng mga datong aswang ang kanyang napakahabang sandata,
hindi pa rin ito naging sapat upang mapigilan ang nagwawalang gabay niya. At hanggang dito na muna mga kaermitanyo, dahil simulan na natin ang shoutout na matagal nyo nang inantay. Una sa ating listahan, Tirol family from Sagay City. Shoutout sa Lawanan family at Patricia family, pati na rin sa Rilco family. Shoutout kay Tim Manilio. Shoutout kay Rolando Almodel from Buena Vista. Shoutout kay Malvins Guerra. At shoutout kay Rinaldo Maxion from Ormoc City, Leyte. At shoutout kay Nora La Rosa. At shoutout sa from Danau, Cebu City. Shoutout kay Titing ang Adida family from Bisaya and Cebu. Shoutout kay user EG7 by Porpiki Triki from Pasig, Iman King. Shoutout kay Albert Baliho from Lapu-Lapu City. Shoutout kay Ginovoy Lubertana. At shoutout sa German Lucina. At shoutout kay Michael Piamonte. Shoutout kay Imadumat. At galing kay Marian Pirochopelira. Shoutout daw kay Francis Puras from San Miguel, Iloilo. Shoutout kay user WG9 at kay Femia Batala. Shoutout kay Juju Jeromelio from Harimanok, Jeep. At kay Edward Mawili. At kay Sami Madinas Duha Qatar. At kay Miralona Barle. At kay Ronald Fontanyal. Shoutout kay Bistak Infinity, Pagalan Ronaldo Sinobio, Das Marinas Cavite. At shoutout kay Joey Basildioso at kay Arnel Cagayan, Davao City. Galing kay Mark Gison, Lawanan family from San Vicente, Palawan. At kay Rim Ngapala, shoutout sa iyo. Ropino GR Fernandez from Compot House, Cebu. Galing kay Henry Espino, shoutout Ginubatan, Laganes. At shoutout kay user key is 9key Putot Libmanan, Kamsur. Galing kay Mark Acosta EG59, shoutout daw. Pili Shabyug 7180 from Batasan Hills, Quezon City, shoutout. Bandol Palparona 942, shoutout sa iyo. Shoutout kay Christopher Katubay ng Estancia, Kalibo, Aklan. Galing kay user XX6OM, shoutout sa iyo. At shoutout kay Jocelyn